Nanay, ang sakit. Sakit na po. Ano na po ang gagawin natin? Ang munting tinig ay bumasag sa katahimikan ng sementeryo. Nanginginig na parang huling dahon ng kalatsyo sa malamig na hanging anihan. Natigilan si Rico. Laurel. Tumalaw siya sa pundo ng kanyang yumaong asawa. Hindi para makahanap ng dalawang batang babae na nakaluhod sa harap nito. Ang kanilang payat na balikat ay nanginginig sa ihip ng hangin. Ang mas matanda, marahil ay hindi lalagpas sa 6 na taong gulang, ay bumubulong ng mga salitang iyon sa lapida na para bang naghihintay ito ng sagot. Ang mas bata, na kanyang kakambal, ay nakakapit sa manggas ng kapatid. Ang malalaking mata ay naniningning sa luwa. Hinigpitan ni Rico ang hawak sa bukwet ng mga puting rosas. Ang kanyang hininga ay mabigat sa maalinsangang hangin habang siya ay lumapit. Mangane, sabi niya ng marahan. Okay lang ba kayo? Sabay silang lumingon, dalawang mukha, parehong hugis, pusong mga tampok, parehong kulot na buhok, parehong takot na mga mata. Mabilis na umayos ng tayo, ang mas matanda, sinusubukang magpakatatag. Pasensya na po, sir. Hindi po namin sinasadyang istorbo. Dinalaw lang po namin si nanay. Ang nanay ninyo? Tanong ni Rico, nanginginig ang boses. Tumango ang mas maliit na bata. Sabi po niya, nandito lang siya kapag napagod na siya. Napatingin siya sa puntod. Precious Laurel. Minamahal na asawa. Isang ilaw sa lahat. Nanikip ang kanyang lalamunan. 2 taon nang wala si Gracia. Hindi sila anak. Inilibing niya ang lahat ng pangarap na maging ama kasama nito. Ngunit heto, 2 batang babae, tinatawag siyang nanay. Anong pangalan ninyo? Malambing niyang tanong. Ako po si Ana, sabi ng mas matanda. Taas, noo sa kabila ng lamig. Ito po si Maya. At ilang taon na kayo? Anin po? Sagot ni Ana. Kamal po kami. Iisang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Halatang nga. Napansin ng kanyang mga mata, ang pudpod na medyas, ang hindi magkapares na sapatos, asyadong manipis ang kanilang mga damit para sa panahon. Kayo lang ba dito? Nad, at ubilis si Ana, tapos ay tumango. Nasa ospital po si nanay. Sabi po niya, kapag lumala na siya, hanapin daw po namin si Mrs. Laurel. Nangako po siyang tutulungan niya kami. Napakurap si Rico. Si Mrs. Laurel. Opo, sir, sabi ni Ana. Sabi po ni nanay, si Mrs. Laurel daw po ang guardian angel namin. Tila umikot ang mundo. Si Gracia. Ang Gracia niya. Naging hospital volunteer siya sa loob ng maraming taon. Palaging tumutulong sa mga taong hindi makabayad ng kanilang mga bill at hindi kailanman nagkukuwento tungkol dito sa bahay. Anong pangalan ng nanay ninyo? Tanong niya, kahit na may bahagi sa kanya na natatakot sa sagot. Angela Reyes po, sabi ni Ana. Natamdaman ni Rico ang pangalan na tumama sa isang malalim na bahagi sa kanya. Hindi pamilyar, ngunit kakaiba, mas mabigat, pa ang isang alaalang hindi maabot. Paano niya nakilala ang asawa ko? May kinuha si Maya mula sa kanyang maliit na pink na backpack, isang lukot na plastic ad card. Ang nakangiting mukha ni Gracia, ang tumingin pabalik sa kanya. Medical Center of Mercy Volunteer. Sabi po ni nanay, tinulungan siya ng babaeng ito noong may problema siya. Bulong ni Maya. Sabi niya, kung may mangyaring masama,
Tutuparin ni Mrs. Laurel ang pangako niya. Nanghina ang mga tuhod ni Rico. Lumuhod siya para maging kapantay nila. At saan kayo? Tumutuloy? Sa shelter po, sabi ni Ana. Pero puno na po ngayon, kaya minsan po sa bus stop. Mainit po doon sa gabi. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa puso ni Rico. Hindi kayo pwedeng matulog sa bus stop, mariin niyang sabi. Hindi ligtas doon. Nagsimulang manginig ang labi ni Ana. Hindi po namin alam kung saan pa kami pupunta. Sabi ni Nanay, pumunta kayo dito. At alam na daw ni Mrs. Laurel ang gagawin. Nang sabihin ng mga batang iyon na inutusan sila ng kanilang ina na hanapin si Mrs. Laurel, may bumukas sa puso ni Rico at marahil sa atin din. Ipinapaalala nito sa atin na ang kabutihan ay hindi kailanman namamatay. Naghahanap lamang ito ng mga bagong kamay na magpapatuloy nito. Kung naantig ka sa sandaling ito, sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood sa mga komento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong kumakatok sa puso. Umihip ang hangin sa sementeryo, imayanig sa bakal na tarangkahan. Tumingin si Rico sa puntod, sa pangalan ni Gracia, na nakaukit sa malambot na bato at naramdaman ang pagkirot sa kanyang dibdib. Kahit sa kamatayan, tumutulong pa rin siya sa mga tao, tinutupad pa rin ang mga pangakong hindi niya alam. Tumingin siya pabalik sa mga bata. Hindi kayo pwedeng manatili dito ngayong gabi. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na mainit. Nag-alinilangan si Ana, pero hindi niyo po kami kilala. Kilala ko ang kaibigan ng nanay ninyo, mahinang sabi ni Rico. At kung may pangako si Gracia, sisiguraduhin kong matutupad iyon. Inilahad niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ng mahabang sandali, ipinatong ni Ana ang maliit niyang palad sa kanya. Sumunod ang kapatid nito, hawak ang damit. Magkasama silang lumabas ng sementeryo sa ilalim ng langit na may bahid ng kumukupas na ginto. Pagdating nila sa tarangkahan, muling sumulit si Rico sa puntod ni Gracia. Nanginginig ang mga rosas sa kanyang kamay. Pumulong siya. Gracia, ano nang ginawa mo? Ahimik silang nagbiyahe sa syudad. Magkatabi ang mga bata sa likod. Pinapanood lang mga ilaw na kumikislap sa bintana. Gutom pa kayo? Tanong niya. Medyo po, bulong ni Maya. Kumain po kami ng skilakes, galing sa shelter. Pumarada si Rico sa isang tahimik na karinderya sa tabi ng daan. Nagtaas ng kilay ang serbidora. Isang babaeng halos ka-edad niya nang pumasok siya kasama ang dalawang bata. Ngunit, ngumiti ito ng may kabaitan. At long toasted cheese sandwich, sabi niya. At may init na tsokolate. Ipinatong ni Ana ang kanyang mga kamay sa mesa. Maingat ang kilos. Salamat po, sir. Ngumiti naman si Maya. Sabi po ni Nanay, laging magpasalamat kahit na nakakalimot ang buhay na maging mabait. May tila na basag sa loob ni Rico. Minsan, may sinabi si Gracia na halos kapareho noon, ang kabaitan ay hindi hinihintay na maging karapat. Dapat ka. Pagkatapos ng hapunan, dinala niya sila sa Medical Center of Mercy. Ang amoy ng antis at Kiko ay tumama sa kanya na parang alaala. Dito ginugol ni Gracia ang kanyang mga huling gabi. Bumubulong sa kanya tungkol sa liwanag sa kabila ng sakit. Lumapit siya sa nurse station.
Angela Reyes, sabi niya. Kumunot ang noo ng nurse. Roong 214. Nasa critical care po siya. Tumango siya. Salamat. Kumapit si Ana sa damit niya habang naglalakad sila sa pasilyo. Ising po kaya siya. Sana, sabi ni Rico. Matutuwa siyang makita kayo. Madilim ang silid, ang tanging ilaw ay mula sa mahinang kislap ng heart monitor. Isang babae ang nakahiga, maputla at walang kibo, may mga tubo ng oxygen sa kanyang mukha. Nanay, inga ni Ana, at tumakbo palapit. Bahagyang dumilat ang mga mata ni Angela. Anak ko, halos pabulong ang kanyang boses. Nahanap ninyo siya. Lumapit si Rico. Si Glacia po ba ang ibig ninyong sabihin? Mahinang tumango si Angela. Inupad niya ang pangako niya. Kumunot ang noo niya. Anong pangako? Ang tingin niya ay napunta sa kambal at isang bahagyang ngiti ang lumitaw na hindi sila mag-iisa. Ang monitor ay tuloy na tumunog. Umakyat ang mga bata sa kama. Idinikit ang kanilang mga mukha sa braso ng ina. Nakatayo lang si Rico doon. Tahimik na nagmamasid, mabigat at nalilito ang puso. Palaging sinasabi ni Gracia na gusto niyang mabuhay ang kanyang kabaitan nang higit pa sa kanya. Sa paanuman, nangyari iyon. At habang tinitingnan niya ang dalawang batang nakakapit sa kanilang ina, napagtanto niya na marahil ay hindi siya iniwang isa ni Gracia. Marahil, pinadalhan siya nito ng dahilan para mabuhay muli. Ang tuloy na tunog ng heart monitor ay umalingaw-ngaw sa silid ng ospital, parang marupok na tibok ng puso ng panahon. Nakatayo si Rico sa paanan ng kama. Ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang Amerikana. Hindi sigurado kung mananatili o aatlas. Ang kambal ay nakakapit sa kanilang ina. Bumubulong ang mga salitang masyadong mahina para marinig. Mukhang napakarupok ni Angela Reyes. Ang kanyang kayumangging balat ay maputla sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hindi pantay. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan muli ng kanyang mga mata si Rico. Asawa ka ni Gracia, mahina niyang sabi. Tumango siya. Opo, si Rico Laurel. Kinuwento kanya, bulong ni Angela. Sabi niya, nawawala ka raw. Sana raw mahanap mo ulit ang daan mo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa isang mahinang ngiti. Siguro ito na yon. Gusto niyang itanong kung ano ang ibig sabihin noon, ngulit nagsasara na ang kanyang mga mata. Isang narsa ang pumasok ng tahimik, tiningnan ng mga monitor, at saka lumingon kay Rico. Kailangan niya pong magpahinga, sir. Hayaan niyo na po muna siya. Tumango si Rico at dahang ginabayan ng mga bata palabas ng silid. Ang hangin sa pasilyo ng ospital ay parang masyadong maliwanag, masyadong buhay. Tumingala si Ana sa kanya. Magiging okay po ba siya? Malubha ang sakit niya, maingat niyang sabi. Pero ginagawa ng mga doktor ang lahat. Sabi po ni Nanay, ayaw pa niyang pumunta sa langit. Bulong ni Maya. Sabi niya, kailangan pa namin siya. Napalunok si Rico. Kung gayon, umasa tayong patuloy siyang lalaban. Dinala niya ang mga bata sa isang kalapit na hotel sa halip na sa shelter. Ang manager, isang matandang lalaki na may mabait na mga mata, ay hindi nagtanong ng bayaran ni Rico ang dalawang magtatabing kwarto. Sa loob, awkward na nakatayo ang mga bata, malapit sa kama,
na para bang takot hawakan ng kahit ano. Pwede kayong maghugas sa banyo, sabi ni Rico. May malinis na mga tuwalya doon. Atubili si Maya. Sigurado po kayo, okay lang. Okay lang, tiniyak niya. Ligtas kayo dito. Nang lumabas sila na nakasuot ng malalaking shirt na nahanap ng staff ng hotel, mukha silang mas maliliit pa. Order si Rico ng sopas at chicken mula sa room service. Tahimik na kumain ang mga bata sa maliit na mesa. Sumusulyap sa kanya sa pagitan ng mga subo. Pagkaan, nagsalita si Ana. Talaga pong kilala niyo si Mrs. Laurel? Oo, sabi niya. Asawa ko siya. Itinagilid ni Ana ang kanyang ulo. Mabait po siya, no? Nanikip ang kanyang lalamunan. Oh, siya ang pinakamabait na taong nakilala ko. Sabi po ni Nanay, tinulungan siya ni Mrs. Laurel noong sumuko na ang lahat. Sabi ni Maya. Sabi niya, binayaran niya ang ospital para maipanganak kami. At linggo siyang dumadalaw sa anin noong mga sanggol pa kami. Natigilan ng tinidor ni Rico. Hindi niya yon, sinabi sa akin. Bulong niya. Nagkibit, balikat si Ana. Ang kanyang pagiging tapat ay tumusok ng malalim. Siguro po ayaw niyang alala kayo. Nang makatulog na ang mga bata, naupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw sa kalsada. 2 taon, nang wala si Gracia, ngunit na yun lang niya natutuklasan ang buong lawak ng kanyang kabaitan. Halos marinig niya ang boses nito, marahan, ngunit matatag. Palagi mong tinitingnan ng tagumpay. Rico. Ako. Tinitingnan ko ang mga tao. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang noo. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa katahimikan, nagtatayo ng mga pader sa paligid ng kanyang pighati. Ngayon, 2 bata ang diretsyong pumasok sa mga ito. Kinaumagahan, maaga siyang gumising at bumili ng almusal sa baba, pancakes, orange juice, scrambled eggs. Mabilis na kumain ang mga bata. Nagpapasalamat sa kanya sa pagitan ng mga kagat. Kailangan po nating makita si Nanay, sabi ni Ana. Nangako po kaming mabalik kami. Tumango si Rico. Siyempre, sa ospital, mas mukhang mahina si Angela. Isang doktor na sa katanghaliang, gulang na may salamin, ang humila kay Rico sa isang tabi. Mayroon siyang advanced cardiopathy. Hindi siya tumutugon sa gamutan. Sa tingin ko, ilang araw na lang ang itatagal niya. Dahang huminga si Rico. May pamilya po ba siya? Wala kaming yung 2 bata lang. Tumingin ang doktor sa kanya. Kaano? Ano niyo po sila? Hindi, sabi ni Rico. Pero sa tingin ko, ang asawa ko, ang naging pamilya niya. Tumilat ang mga mata ni Angela nang pumasok ang mga bata. Pumalik kayo, bulong niya. Nagi po, sabi ni Ana. Ngumiti si Angela. Ang tingin ay napunta kay Rico. Sabi niya, darating ka. Sino po? Tanong niya. Si Gracia. Hina ni Angela. Sinabi niya sa akin, kung hindi ko na sila kayang alagaan, ikaw ang gagawa nito. Sabi niya, may mabuti kang puso, kahit hindi ka naniniwala. Nanginig ang lalamunan ni Rico. Angela, hindi ko alam ang lahat ng ito. Hindi ko alam na tinulungan ka niya. Hindi niya ako tinulungan, pagtatama ni Angela.
Iniligtas niya ako. At minahal niya ang mga batang iyan na parang sarili niyang mga anak. Naging mas mababaw ang paghinga ni Angela. Inabot niya ang kamay ni Rico. Malamig, ngunit matatag ang mga daliri. Ibangako mo sa akin, bulong niya. Ipangako mong aalagaan mo sila. Isang segundo lang at tubili si Rico. Ipinapangako ko. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat. Ngayon, siguro pwede na akong magpahinga. Mahinang tumunog ang monitor. Pumikit si Angela, uling tumaas ang kanyang dibdib, bago ito bumagsak. Nanay, basag ni Maya sa katahimikan. Nanay, gising po. Lumapit si Rico, niyakap ang umiiyak na mga bata. Tumatakbong dumating ang nurse, ngunit bumagal nang makita ang katotohanan sa kanilang mga mukha. Sorry, mahinang sabi ng nurse. Hinawakan ni Rico ang kambal. Nararamdaman ang pagyanig ng kanilang maliliit na katawan. Wala na po siya. No. Pulong ni Ana. Oo, marahan niyang sabi. Pero payapa na siya ngayon. Sabi po niya, si Mrs. Laurel lang magiging anghel namin. Umikbi si Maya. Ibig sabihin po ba noon, kayo? Hindi makapagsalita si Rico. Sa wakas, tumango siya. O anak. Ako nga iyon. Nang gabing iyon, hindi niya sila ibinalik sa hotel. Sa halip, iniruwi niya sila. Ang mansyon ng mga Laurel ay isang tahimik na lupain sa labas ng syudad, napapaligiran ng mga puno ng akasya at ng amoy ng ulan. Nakatulog ang mga bata. Sa kotse, ang kanilang mga ulo ay magkasandal. Isa silang binuhat ni Rico papasok, inihiga sa guest bedroom. Iba ang pakiramdam ng bahay ng gabing iyon. Hindi na ito walang laman, kundi buhay muli, puno ng marang paghinga. At ng tunog ng mga panagi. Nakatayo siya sa pintuan. Pinapanood sila sa ilaw mula sa bedside lamp. Tila nakita niya ang ngiti ni Glacia na nakalarawan sa kanilang mga mukha. Kalaunan, sa kanyang study, nagsalin siya ng isang basong rum at naupo sa harap ng apoy. Pinuksan niya ang isang lumang photo, album. Nandoon si Gracia sa ospital, nakikipagtawanan sa mga pasyente. May hawak na mga bagong silang nasanggol. At doon, natigilan siya. Isang litrato niya kasama ang isang dalagang Pilipina. Nakangiti, abang tinitingnan ng dalawang sanggol na nakabalot sa pink na kumot. Nakasulat sa maayos na sulat, kamay ni Glacia sa ibaba, si Angela, at ang kanyang mga himala. Hinaplos niya ang mga salita. Alam ni Glacia. Pinlano niya ito. Tumingin siya sa pasilyo kung saan natutulog ang mga bata. Gracia, bulong niya, ginawa mo na naman. Ang hangin sa labas ay yumugyog sa mga bintana, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito tunog ng kalungkutan. Para itong isang sagot. Kinaumagahan, nagising si Rico sa tunog ng halakhak na umaalingaw sa pasilyo. Sandali, inakala niyang panaginip lang. Ang boses ni Glacia, mainit at malambing, na dumadaloy sa bahay tulad ng dati. Ngunit nang lumabas siya, napagtanto niyang hindi si Glacia iyon. Sina Ana at Maya. Nasa kusina sila, nakaupo sa counter habang kumakambay ang kanilang mga binti. Umahadikdik habang tinuturuan sila ng kasambahay, si Manang LD, kung paano bumasag ng itlog. Dahan lang, baka sumabog. Babala ni Manang LD,
Umuubla ang kanyang nakapusod na buhok habang lumingon sa kanila. Dahang tinapik ni Ana ang itlog sa gilid ng mangkok at ngumiti nang ito'y maayos na nabasag. Tinito po. Ayan. Tama, sabi ni Manang Ellie. Nang makita niya si Rico sa pintuan, ngumiti siya. Magandang umaga, Mr. Laurel. Mukhang maaga kang nagising. Isang bahagyang ngiti ang naisagot niya. Pagod to. Mababait na bata. Sabi ni Manang Ellie, bagamat aaminin ko. Nagulat ako nang bigla silang lumitaw. Ibinaban niya ang kanyang boses. Kamag, anak ba sila ng misis niyo? Nag-atubili si Rico. Parang ganoon na nga. Aralan siya ni Manang LV, ngunit hindi na usisa. Malapit nang maluto ang almusal. Nang bumalik siya sa kalan, bumaba si Maya mula sa counter at tumakbo palapit kay Rico. Hawak ang isang waistcoat na parang tropeo. Tumutulong po kami. Sabi ni Manang, mga chef na raw po kami ngayon. Talaga ba? Tanong ni Rico. Lumumod. Kung ganoon, ako, siguro, ang maswelteng customer. Tumango siya nang may pananabik. Gusto niyo po ba ng pancakes? Mahilig ako sa pancakes. Hindi naman talaga. Si Gracia ang mahilig doon. Pero sa paano man, tama ang pakiramdam na sabihin niyon. Ngumiti si Ana. Gumagawa po si nanay niyan para sa anin, tuwing Sabado, na may mangga. Umiina ang kanyang boses sa salitang nanay at kumirot ang puso ni Rico. Pwede rin nating gawin yan dito, marahan niyang sabi, kung gusto ninyo. Pagkatapos ng almusal, tinawagan niya ang kanyang abogado, si Tomas Santos. Isang lalaking kilala na niya sa loob ng 20 taon, tapat, praktikal, ang tipo ng taong naniniwala sa kaayusan higit sa emosyon. Nang dumating si Tomas, magalang ito, ngunit kita ang pagtataka sa 2 batang naghahabulan sa sala. Naging abala ka, Rico. Sabi niya, inilapag ang kanyang briefcase. Gusto mo bang magpaliwanag? Ikinuwento ni Rico ang lahat mula sa pagkakita niya sa mga bata, sa puntod ni Gracia hanggang sa mga huling salita ni Angela. Nakinig si Tomas ng walang pag-abala, bagamat ang kanyang ekspresyon ay lalong naging skeptikal. At tinela mo sila, Tito. Oo, sabi ni Rico. Wala silang ibang mapupuntahan. Alam mo ba kung ano ang itsura nito? Mainat na sabi ni Tomas. Magpipiesta ang media. 2 batang mahirap na nakatira sa bahay ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Magkakalat ang tsismis. Nanigas ang panga ni Rico. Ayaan mo sila. Pumuntong, inina si Tomas. Hindi mo pwedeng baliwalain ang optics, Rico. Kinakabahan na ang board sa pagkawala mo. Pwedeng palalain nito ang sitwasyon. Tinulungan ni Gracia ang nanay nila, sabi ni Rico. Responsibilidad niya ang mga batang ito, kaya sa akin na rin sila. Aralan siya ni Tomas. Para kang siya, mahina niyang sabi. Siguro hindi naman iyon masama. Nang umalis si Tomas, nakatayo si Rico sa bintana. Pinapanood sina Ana at Maya na naghahabulan sa hardin. Ang kanilang halakak ay lumulutang sa bukas na pinto na parang sikat ng araw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang bahay ay hindi parang isang puntod. Nang hapong yon, dinala niya ang mga bata pabalik sa ospital para sa mga papeles ni Angela. Isang social worker
Isang mabilis kumilos na babae na nagngangalang Carla Simons ang sumalubong sa kanila. Teacher Laurel, sabi niya, binubuklat ang isang file. Naiintindihan kong pansamantala ninyong kinuha ang mga bata. Ama, kailangan nating pag-usapan ng pangmatagalang arrangement, sabi niya. Family placement, foster options, guardianship. Kaano? Ano niyo po, Sims Bennett? Hindi, pero ang yumaong asawa ko, ang kanilang ninang. Inayos ni Carla ang kanyang salamin. Sa legal na usatin, hindi po iyon sapat. Tinitigan siya ni Rico. Pero sa moral, sapat na. Pumuntong, hiningla siya. Sir Laurel, hindi ko kinukwestiyon ang intensyon ninyo, pero ang prosesong ito ay nangangailangan ng oras. Magkakaroon ng evaluations, background check, card, approvals. Gawin mo ang kailangan mong gawin, sabi niya. Pero hanggang doon, sa akin silang mananatili. Kumapit si Ana sa kanyang kamay, mahigpit ang hawak. Atubi si Carla. At sa katumango, sisimulan ko na ang papeles. Pag alis nila sa ospital, tumingala si Maya sa kanya. Aalis na po ba kami ngayon? Hindi, marahan niyang sabi. Uwi kayo sa akin. Ngumiti ito, ang kanyang mga matatay nagliwanag na may marupok, ngunit purong tiwala. Sa pag-uwi, sumikat ang araw mula sa mga ulap, nag-iwan ng mahahabang sinag sa windshield. Isinandal ni Ana ang kanyang ulo sa bintana. Sa tingin niyo po, kasama na ni Nanay si Mrs. Laurel ngayon. Sa tingin ko, mahinang sabi ni Rico, pareho na silang nagbabantay sa atin. Nang gabing iyon, iginiit ng mga bata na magdasal bago matulog. Lumungod sila sa tabi ng kama. Magkadaop ang mga palad. Mahal na Diyos, bulong ni Ana. Aki sabi po kay Nanay at kay Mrs. Laurel na okay lang kami. At salamat po sa mabait na lalaki na nagdala sa amin ng pangkikis. Nakatayo si Rico sa pintuan. Hindi nakikita. Nanininig ang lalamunan. Pagkatapos nilang makatulog, naglakad. Lakad siya sa mga pasilyo ng bahay, nilampasan ng mga frami na litrato ng mga business awards, charity galas, at mga nakangiting mukha na halos hindi na niya matanda. Sa loob ng maraming taon, ang tagumpay ang kanyang baluti. Ngayon, parang wala itong saysay. Sa katahimikan ng kanyang study, binuksan niya ang lumang journal ni Gracia, isa na itinatago niya noong siya'y volunteer. Nagsimula ang unang pahina sa isang quote sa kanyang eleganteng sulat, kamay, ang kabaitan ay hindi tungkulin. Ito ang patunay na gumagana pa ang ating mga puso. Dahan niyang inilipat ang mga pahina hanggang sa makita ang isang entry na may petsang 6 na taon na ang nakalipas. Angela Reyes. Tuntis, isa. Pinayaran ko ang mga bill niya. Sinabi ko sa kanya na hindi na siya mag-iisa. Sana matupad ko ang pangakong iyon. Isinara niya ang libro at tumitig sa apoy. Tinupad mo, Gracia, bulong niya. At ngayon, ako naman. Kinaumagahan, nang ang maputlang liwanag ay gumuhit sa mga bintana, natagpuan ni Rico ang kambal na magkayakap sa sofa, nakabalot sa isang kumot. Mahimbing na natutulog. Matagal siyang nakatayo. Doon, ang tahimik na ugong ng syudad sa labas ay humahalo sa kanilang malambot na paginya. Napakadami niyang nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang layunin, ang kanyang pananampalataya sa kabutihan. Ngunit sa paano man, sa isang hindi niya maintindihang ikot ng tadhana,
Binigyan siya ni Gracia ng pangalawang pagkakataon. At habang pinapanood niya ang dalawang batang natutulog ng payapa sa kanyang tahanan, napagtanto niya na ang pagtupad sa kanyang pangako ay maaring ang paraan niya upang mahanap muli ang daan pabalik sa liwanag. Nang magising si Rico, buhay na ang bahay. Narinig niya ang mahinang yabag ng malilit na paa na tumatakbo sa pasilyo na sinundan ng tuwang sigaw ni Maya. Sandali, nanatili siya sa kama, nakikinig. Ang tunog ay banyaga sa kanyang tahanan, mainit, magulo, hindi planado. At pinuno nito ang mga espasyo, iniwan, nang magkawalan ni Gracia. Pagdating niya sa kusina, nakahanay na si Manang Ellie sa mga bata sa mesa na may mga mangkok ng oatmeal at isang plato ng hiniwang saging. Tuminyala si Ana, kutsara sa kalagitnaan ng bibig. Umaga po, Miss Laurel. Umaga, sabi niya, bahagyang ngumiti. Hindi niya namalayan kung gaano kadali, maging parang sikat ng araw ang salitang iyon. Tinimplahan siya ni Manang LV ng kape. Nagawa na po nila ang kanilang mga gawain, sabi nito, natatawa. Well, ang version nila ng gawain. Sinubukan nilang tupiin ng mga tuwaya, kawawa naman. Ipinagmalaki ni Ana ang kanyang dibdib. Tumulong po kami. Tiningnan ni Rico ang hindi pantay na pagkakatumpok ng mga tuwalya sa counter. Oo nga, sabi niya, at perpekto ang itsura. Pagkatapos ng almusal, dinala niya sila sa isang maliit na parke malapit sa ilog. Paborito ni Gracia ang lugar na ito. Doon niya pinapakain ang mga ibon at sinasabi ng katahimikan ay isang uri ng manalangin. Naunang tumakbo ang mga bata. Ang kanilang halakhak ay umaalingaw sa ibabaw ng tubig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, iniiwan ni Rico ang kanyang telepono sa kotse. Naupo siya sa bangko kung saan minsan ay binasa sa kanya ni Gracia ang kanyang paboritong tula tungkol sa pagbinasa. Ang sikat ng araw ay tumamas sa ilog, kumakalat na parang mga diamante. Umakyat si Ana sa tabi niya. Sabi po ni Manang, gumagawa raw po kayo ng mga computer. Parang gano'n na nga, sabi niya. Dati, gumagawa ako ng mga program na tumutulong sa mga tao na mas mabilis gawin ang kanilang trabaho. Bakit po hindi niyo na ginagawa ngayon? Tanong niya. Atubili siya. Dahil hindi na ako naniwalang mahalaga yon. Kumunot ang noo ni Ana. Hindi po magugustuhan yon ni Mrs. Laurel. Mahina siyang natawa. Hindi na. Tumatakbong lumapit si Maya. May hawak na dilaw na dahon ng hugis puso. Tingnan niyo po, parang pag-ibig. Dahan niya itong kinuha. Aaralan ng mga ugat nito. O, mahina niyang sabi. Eksaktong parang pag-ibig. Pauwi, nadaanan niya ang isang hilera ng mga billboard na may logo ng kanyang kumpanya, Loretec. Pinubuo ang kinabukasan. Parang hungkag ang mga salita ngayon. Pagdating nila sa bahay, isang itim na sul ang nakaparada sa driveway. Kumunot ang no ni Rico. Nakatayo sa tabi nito ang isang lalaki na nakasuot ng madilim na suit. Si Roberto David, ang pinuno ng board ng Loretec. Matangkad siya, malinis, ang tipo ng taong nagsasalita sa mga press release. Rico, sabi niya, maikli ang tono, kailangan nating mag-usap. Nagkubli, sina, Ana, at Maya sa likod ni Rico. Okay lang, marahan niyang sabi. Pumasok na kayo kay Manang Ellie. Nang makaalis na sila, nagkrus ang braso si David.
2 board meeting ka nang wala. Nagkakalat ng tsismis ang media. Ikinumpas niya ang kamay patungo sa pinto. At ngayon, Nad, aalala ka ng 2 bata. Tumigas ang ekspresyon ni Rico. Namatay ang nanay nila. May pangako sa kanila ang asawa ko. Tinutupad ko lang yon. Rico, sabi ni David, ibinaba ang boses, mayroon kang imaheng dapat protektahan. Nad, iisip na ang mga tao kung nawawala ka na sa katinuan. Nagtatanong sila kung ang pighati. Sapat na, putol ni Rico. Naniniwala si Gracia na mas mahalaga ang malasakit kaysa sa imahe. Kung maging hegan man ako, dahil doon, hayaan na. Hindi mo maililigtas ang lahat. Siguro nga hindi, sabi ni Rico. Pero maililigtas ko ang ilan. Nang umalis ang lalaki, nanatili si Rico sa Glythway. Minsan sinabi sa kanya ni Gracia na kaya lang kumukontra ang mga tao sa kabaitan ay dahil natatakot silang mahihingin ito sa kanila. Sa loob, ang kambal ay gumagawa ng isang kuta mula sa mga una ng sofa. Tumingin sila nang pumasok siya. Nagdala po ba ng gulo yung lalaki? Tanong ni Ana. Hindi, sabi ni Rico. Ngumiti. Ingay lang. Nang gabing iyon, nanood sila ng isang lumang pelikula. Isa sa mga paborito ni Gracia. Ang mga bata ay tumawa sa mga eksena ang kanilang halakhak ay pumuno sa tahimik na silid. Nang matapos ang pelikula, umikab si Ana at sumandal sa kanya. Dito, na po ba kami titira magpakailanman? Tanong niya, inaanpok. Atubili siya. Gusto mo ba? Tumango siya. Parang tahanan po kasi, bulong ni Maya, halos tulog na. Kahit po ang mga pader, parang mabait. Kumirot ang dibdib ni Rico sa isang malambot at hindi pamilyar na paraan. Ang kirot na nangangahulugang may nasirang sinusubukang gumaling. Pagkatapos nilang matulog, naupo siya sa tabi ng apoy. Nakatitig sa mga nagliliyab na kahoy. Ang larawan ni Gracia ay nasa ibabaw ng chimenea, malambot, at maalam ang kanyang ngiti. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ngayon, bulong niya. Hindi mo lang tinutulungan si Angela. Tinutulungan mo rin ako. Pinuksan niya ang kanyang laptop sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang screen ay malamig at baob. Nagsimula siyang mag-copy ng isang email sa board. Epektibo agad. Kukuha ako ng indefinite leave of absence. Nagbago na ang aking mga prioridad. Kinaumagahan, dinala niya ang mga bata para mamili ng gamit sa eskwela. Umili sila ng mga backpack, isang pink, isang purple, at masayang nagtalo kung aling mga Crayola ang pinakamaganda. Paglabas nila ng tindahan, isang photographer ang kumuha ng litrato. Narinig ni Rico ang pag-click, ngunit binaliwala ito. Ilang oras lang, nag-vibrate ang kanyang telepono na may news alert. Pagod na bilyonaryo, muling lumitaw kasama ang 2 misteryosong bata. Huminga siya ng malalim. Nagsimula na. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya ang mga bata, tumingala si Ana. Bakit po kayo kinukuhanan ng litrato ng mga tao? Dahil hindi nila ako naiintindihan, marahan niyang sabi. O siguro, gusto lang nilang maintindihan. Sabi po ni Nanay, kinatatakutan ng mga tao ang hindi nila naiintindihan, bulong ni Maya. Pero, sabi po ni Mrs. Laurel, inaayos iyon ng pagmamahal. Pahagyang ngumiti si Rico. Tama siya. Nang patayin niya ang ilaw, tahimik muli ang bahay, ngunit hindi na walang laman.
Tumayo siya sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na tinitingnan niya ang mundo mula sa likod ng salamin. Bahagi na siya nito muli. At kahit hindi pa niya alam kung anong mga bagyo ang darating, alam niya ito. Binigyan siya ni Gracia ng isang misyon na hindi kayang baluktutin ng anumang headline. Poprotektahan niya sina Ana at Maya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-ibig. At ang pag-ibig na pagtanto niya, ang tanging pamana na karapat, dapat ingatan. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa isang marupok na ritmo na halos naging ordinaryo. Natagpuan ni Rico ang sarili na maagang bumabangon muli, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ang tunog ng halakhak sa kusina ang pumalit sa katahimikang dating bumabagabag sa kanyang mga umaga. Pinago ni na Ana at Maya ang bahay. Ang kanilang mga guhit ay nakadikit sa pinto ng refrigerator. Ang kanilang maliliit na sapatos ay naghihintay sa pasukan na parang isang pangako na laging may uuwi. Isang Miyerkules ng umaga, habang nakatayo siya sa pasyo at humihigop ng kape, pinanood niya ang kambal na naghahabulan sa hardin. Ang matingkad na dilaw na scarf ni Ana ay lumilipad sa likuran niya na parang watawat. Ang hagikdik ni Maya ay pumutol sa malamig na hangin na parang musika. Ito ay isang tunog na magugustuhan ni Gracia. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ngumiti siya ng walang kasalanan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Tomas Santos ulit. Pumuntong, hininga si Rico, at sinagot. Umaga. Tomas. Rico, kailangan mong makita kung ano ang kumakalat, sabi ni Tomas. Nasa kalahati la ng mga news sheet. Pumalik si Rico sa loob, binuksan ng telebisyon, at nandoon ito. Ang kanyang mukha, ang kanyang bahay, at 2 maliliit na figura na malabo sa likuran. Ang headline, madumis na pamana, bilyonayong si Rico Laurel, nagtatago ng 2 bata sa kanyang mansyon. Nanikit ang kanyang tiyan. Ang boses, ang isang komentarista ang pumuno sa silid. Ito ba ay isang charity scandal? O mas madilim pa? Tumanggi ang Laurel Tech na magkomento sa kanyang kamakailang mga kilos. Pinatay niya ito. Ang katahimikan, pagkatapos, ay mas mabigat kaysa dati. Nang tumakbong pumasok ang mga bata, hiningal at tumatawa, pinilit niyang ngumiti. Gusto niyo bang pumunta tayo sa bookstore ngayon? Pumalakpak si Maya. Pwede po ba kaming kumuha ng mga fairy tale? Kahit anong gusto niyo, sabi niya. Alam niyang hindi niya sila mapoprotektahan mula sa ingay magpakailanman, ngunit susubukan niya. Sa bookstore, pumili ang kambal ng mga storybook at isang stuffed toy na aso na pinangalanan nilang Bantay. Pagdating nila sa counter, ang kahera, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, ay matagal na tumingin kay Rico. Anak niyo po sila? Tanong niya. Pamilya ko sila. Simpleng sabi niya. Alinlangan ang ngiti ng babae. Apakabuti po ng ginagawa ninyo. Tumango siya, ngunit walang sinabi. Sabas, isang lalaking may kamera ang naghihintay. Sir, Laurel, sigaw niya. Sino ang mga bata? Lihim na pamilya ba ito? Nagkublis si Ana sa likuran niya. Bakit po siya sumisigaw? Pinuksan ni Rico ang pinto ng kotse, iginaya ang mga bata papasok. Nalilito lang siya. Sabi niya. May problema po ba kami? Pulong ni Maya. Uminto siya. Lumuhod para maging kapantay ng mga mata nito.
Wala. Anak, wala kayong ginawang masama. Pag uwi niya, naghihintay si Tomas sa beranda. Kusang mga braso. Sinabi ko na sa'yo, babaluktutin ito ng media. Wala akong pakialam, sabi ni Rico. Dapat mayroon, sagot ni Tomas. Nagpapatawag ang board ng emergency dot. Iniisip nilang hindi ka na matatag. Maaari nilang pilitin kang umalis. Tumingin si Rico sa kambal sa bintana. Ipinapakita nila kay Manang Ellie ang kanilang mga bagong libro. Humahadikdik na parang walang problema sa mundo. Kung mawala sa akin ang kumpanya, mawala na. Pero hindi ko sila iiwan. Lumambot ang boses ni Tomas. Rico, makinig ka. Hindi ka lang nagpoprotekta ng 2 bata. Nilalabanan mo ang isang sisimang hindi nagpapatuwan. Kailangan mong maging matalino. Hindi sana aatlas si Glacia, mahinang sabi ni Rico. At hindi rin ako. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Patuloy na nag-dagrit ang telepono, mga reporter, investors, mga taong hindi na niya nakausap sa loob ng maraming taon, biglang humihini ng paliwanag. Pinalawalan niya silang lahat. Sa halit, naglakad siya para tingnan ang mga bata. Pulog na sila, magkayakap sa ilalim ng isang bundok ng mga kumot. Sa nightstand, nakaupo ang stuffed na aso at isa sa mga lumang litrato ni Gracia. Si Gracia, tumatawa, ang buhok ay nililipad ng hangin, may hawak na sanggol sa isang kumot ng ospital. Anak ni Angela, marahil. May naramdaman si Rico na nagbago sa loob niya. Determinasyon, mas matalas kaysa sa pighati. Kinaumagahan, tumawag siya para sa isang press conference. Halos, mabulunan si Tomas sa kanyang kape nang marinig ito. Iimbitahan mo ang media pagkatapos ng lahat ng ito. Oo, sabi ni Rico. Hindi na ako magtatago. Pagsapit ng tanghali, puno ng mga kamera, ang harapan ng bahay. Tumayo si Rico sa hagdanan, nasa tabi niya ang kambal, ang maliliit nilang kamay ay nakakapit sa kanyang jacket. Sumisigaw ng mga tanong ang mga reporter. Itinaas niya ang kanyang kamay para sa katahimikan. Ang pangalan ko ay Rico Laurel, simulan niya. 2 taon na ang nakalilitas. Nawala ang aking asawa, si Glacia. Siya ang puso ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Bago siya pumanaw, gumawa siya ng isang pangako sa isang babaeng nagngangalang Angela Reyes. Isang pangako na hindi kailanman maiiwan ng isa ang kanyang mga anak na babae. Tumingin siya kina Ana at Maya. Ito ang mga anak ni Angela. Tinupad ni Gracia ang kanyang pangako sa diwa, at ngayon, tinutupad ko ito sa kanyang pangalan. Natahimik ang mga tao. Nagpatuloy siya, matatag ang boses. Maaari kayong magsulat ng anumang headline na gusto ninyo, sabihin ang gusto ninyo tungkol sa akin. Ngunit alamin ninyo ito, kung sisirain ng malasakit ang aking reputasyon, kung gayon hindi ito kailanman naging karapat, dapat. Sa isang mahabang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos, isang reporter ang mahinang nagtanong, ano po ang mangyayari sa mga bata ngayon? Mananatili sila dito, sabi ni Rico. Nasa bahay na sila. Ang mga tanong ay bumalik, mas malakas, ngunit tumalikod na siya, ginagabayan, ang kambal papasok. Pagkasara ng pinto, tumingala si Ana. Ang tapang niyo po. Ngumiti siya, lumuhod. Sa tingin mo? Tumango ito, ng taintin. Ipagmamalaki po kayon ni Mrs. Laurel.
Napalunok siya sa biglaang bukol sa kanyang lalamunan. Sana, Ana, sana nga. Nang gabing iyon, nakita niya ang mga bata na nakaupo sa tabi ng apoy, gumuguhit sa mga papel. Ipinakita ni Mayaang sa kanya ng may pagmamalaki, isang matangkad na lalaki na may hawak na kamay ng dalawang bata, nakatayo sa ilalim ng isang langit na puno ng mga puso. Tayo po ito, sabi niya. At iyan po si Nanay at si Mrs. Laurel sa mga ulap. Kinuha niya ang guhit, nanginilid lang luha. Napakaganda, bulong niya. Pagkatapos nilang matulog, nanatili siya sa pintuan, nakikinig sa kanilang malambot na paghinga. Napagtanto niyang hindi na mahalaga ang ingay ng mundo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, puno ng buhay ang kanyang bahay at ang kanyang puso. Wasak at may peklat man ay natagpuan muli ang ritmo nito. Hindi niya alam kung ano ang dala ng kinabukasan. Magkakaroon ng backlash, mga kahihinatnan, mas maraming uusisa. Ngunit habang naatayo siya doon, naramdaman niya ang presensya ni Gracia na parang isang tahimik na ilaw sa silid. Ano man ang susunod, bulong niya, hahaharapin natin ito ng magkasama. At sa unang pagkakataon, naniwala siya rito. Kinaumagahan natapos ang press conference, ang hangin sa labas ng mansyon ng mga Laurel ay kakaibang tahimik. Walang mga reporter, walang mga kamera, walang gulo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Rico ng isang marupok na kapayapaan. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang study, lumalamig ang kape sa kanyang mga kamay, habang ang unang ginintuang sinag ng araw ay tumatago sa hardin. Sa kusina, ang mga boses nina, Ana at Maya, ay lumulutang, maliwanag, at nakakaginhawa. Naghuhuni si Manang LD ng isang lumang hino habang nagpiprito ng itlog. Si Maya ay tumutulong sa aayos ng mesa, baglamat karamihan sa mga napkin ay baluktot. Si Ana naman ay nakatayo sa isang bangkito, nagbabaligtad ng pangkikis ng may kahusayan. Sumandal si Rico sa pintuan. Nagiging manghusay ka ng chef, Ana. Ngumiti ito. Sabi po ni Manang, nagpapasaya raw po ng tao ang pangkikis. Totoo iyan, mahinang sabi ni Rico. Lalo na kung may kasamang pagmamahal. Pagkatapos ng almusal, dinalan niya ang mga bata sa kanilang unang araw ng eskwela, isang maliit na pribadong paaralan na minsan ay binagdonasyon ni Gracia. Mukha silang sabik at kinakabahan. Magiging mahusay kayo, sabi ni Rico, lumuhod para maging kapantay nila. Maging mabait lang kayo, susunod na ang lahat. Mahigpit siyang niyakap ni Maya. Susunduin niyo po kami. Siyempre, sabi niya. Hindi na kayo makakataka sa akin. Pagdating nila, ilang magulang ang tumingin. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay magalang. Ang iba ay hindi. Dalawang batang babae na naglalakad sa tabi ng isa sa pinakakilalang bilyonaryo sa Pilipinas ay isang eksenang hindi nila alam kung paano babasahin. Taas. Noo, bulong niya sa kanila. Karapat, dapat kayo dito. Habang nawawala sila sa loob ng paaralan, naramdaman ni Rico ang isang kirot sa kanyang dibdib. Ang pag-ibig at takot ay laging magkasama. Pagbalik sa opisina, naghihintay si Tomas. Nagdulot ka ng lindol, sabi niya. Sinabi ko lang ang totoo, sagot ni Rico. Pinagsak mo rin ang stock ng kumpanya ng 80%, sabi ni Tomas. Hindi na dinag si Rico. Pabawi rin iyon. Oh, hindi. Tapos na akong mamuhay ayon sa mga numero.
Napatingin si Tomas sa kanya. Nagbabago ka na nga. Ano? Tumingin si Rico sa bintana. Siguro. Nagiging kung sino ako sa tingin ni Gracia na kaya kong maging. Nang hapong iyon, habang naglalaro ang mga bata sa parke, isang babae ang lumapit kay Rico. Dieter Larlau. Tanong nito. Ako si Detective Lorna Hezon. Maaari ko po ba kayong makausap? Nanikipang tiyan ni Rico. Tungkol saan? Kaso ni Angela Reyes. May mga hindi tugma sa kanyang hospital report. Anong klaseng hindi tugma? Nakalista sa medical file niya na wala siyang kamag. Anak, sabi ni Hezon. Pero may nagbayad ng lahat ng kanyang bill. Kashi. Naisip namin na baka anonymous donor. Pero flag ito ng ospital pagkatapos ng press conference ninyo. Naniga si Rico. Si Gracia ang asikaso ng mga gastusing iyon. Tumango ang detective. Kung gayon, marahil matutulungan niyo kaming mahanap kung saan nanggaling ang mga bayad. Malamang wala lang ito, pero may usat. Usapan na baka pinilit si Angela ng isang tao na pumirma ng ilang dokumento bago siya pumanaw. Ang salitang pinilit ay nanatili sa hangin, na parang usok. Makikipagtulungan ako, sabi ni Rico. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, hindi siya sasaktan ni Gracia. Naniniwala ako diyan, sabi ni Detective Azon. Pero sa tingin ko, may ibang tao na maaring gumawa noon. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ng mga bata, pumunta siya sa study ni Gracia. Pinuksan niya ang kanyang lumang laptop, umaasang makahanap ng kalinawan. Sa gitna ng mga lumang record ng donasyon, may isang file na may label na Angela. Final Trust. Naka-encrypt ito. Sumandal siya sa kanyang upuan, bumibilis ang pulso. Hindi kailanman nagtago ng mga bagay si Gracia sa kanya. Maliban na lang siguro dito. Sa katahimikan ng madilim na silid, napagtando ni Rico ang isang bagay. Ang malasakit ni Gracia ay lading matapang, ngunit mainat din siya. Kung encrypt niya ang file na iyon, may dahilan. Determinado. Alam niyang bubuksan niya ang file na iyon. Aalamin niya ang katotohanan tungkol kay Angela Reyes at poprotektahan niya sina Ana at Maya mula sa anumang aninong na nagtatago pa rin sa likod ng kwento ng kanilang ina. Kinaumagahan, ginising si Rico ng isang pakiramdam ng pagka-apurahan. Tinawagan niya ang kanyang techadvisor. Mark, kailangan kong buksan ang isang lumang file. Personal. Naka-encrypt ito gamit ang isang key na ginamit ni Gracia bago siya pumanaw. Sigurado ka bang gusto mong pakialaman ko ang isang bagay na siya mismo ang lock? Oo, mahinang sabi ni Rico. Sa tingin ko, gusto niyang mahanap ko ito balang araw. Pagsapit ng tanghali, nakipagtsita si Rico kay Detective Haydon sa isang tahimik na kapihan sa Bonifacio High Street. Nabanggit ninyo ang mga dokumento na maaaring pinilit pirmahan ni Angela. Simula niya. Pinuksan ni Hyson ang isang folder. Isang binagong huling habilin at isang consent form na nagbibigay ng buong kustodya ng kanyang mga anak sa isang third party. Ang mga pirma ay may petsang 3 araw bago siya admit sa ospital. Nanikip ang tiyan ni Rico. Imposible. Halos wala siyang malay noon. Iyon na ang nakakuha ng aming atensyon, sabi ni Hazen. Ang mga form ay isinampa ng isang abogadong konektado sa Laurel Enterprises, isang lalaking nagngangalang Roberto David. Kumunot ang noo ni Rico. Si David. Ang kanang kamay ng kanyang ama.
ang parehong lalaki na nagbabalas sa kanya laban sa pagpulong sa mga bata. Kilala ko si David, sabi niya. Nasa board ko pa rin siya. Kung gayon, sabi ni Jason, naiintindihan niyo siguro kung bakit ako nagtatanong. Kumikilos ba siya para sa inyo? Hindi, agad na sabi ni Rico. Kailanman. Kung gayon, iminumungkay kung alamin ninyo kung para kanino siya kumikilos, sabi niya. Idinulas ang folder. Dahil kung peke ang mga pirma na yon, may gumamit sa pangako ng inyong asawa at sa inyong pangalan para kontrolin ang buhay ni Angela Reyes. Pag uwi, tumawag si Mort. Tama ka, sabi niya. Hindi nila yon na manatiling lock ang file. Gumamit siya ng delayed access code. Natagalan ako, pero nabuksan ko. Ano nang nasa loob? Tanong ni Rico. Mga sulat, journal entries, at isang scanned document na may label na confidential agreement, Angela Reyes. Pinuksan niya ang file. Ang mga salita ni Gracia ang pumuno sa screen. Uliwalo. Lumalala ang kalusugan ni Angela. Inayaran ko ang mga bill niya. Pero takot na takot siya. Hindi sa pagkamatay, kundi sa pag-iwan sa mga bata. May nagsasabi raw na may lumapit sa kanya, humihingi ng pirma. Natatakot akong may pinirmahan siyang mapanganib. Patitingnan ko kay David ng tahimik. Marami siyang utang na loob kay Papa para tumanggi. Sumunod na pahina. Ulo sampu. Kinausap ko si David. Sabi niya, inayos na raw niya. Natakot ako sa tono niya. Kung may mangyari sa akin, gusto kong malaman ni Rico na hindi lahat sa ating circle ay kung sino ang inaakala natin. Dapat protektahan ang mga bata. Kung binabasa mo ito, mahal ko, pagkatiwalaan mo ang puso mo, hindi ang kumpanya. Napahilig siya sa upuan. Nanginginig. Alam ni Gracia. Nakita niya ang katiwaliang gumagapang mula sa mismong mundong nagpayaman sa kanila. Nang gabing iyon, tiningnan niya sina Ana at Maya na nanonood ng kartoon. Malungkot po kayo. Ito Rico, sabi ni Ana. Pinilit niyang umiti. Iniisip ko lang ang nanay ninyo at si Mrs. Laurel. Umakyat si Maya sa kanyang kanduman. Sabi po ni nanay, may mga taong nagpapanggap na mabait, pero hindi naman talaga. Pero sabi rin po niya, laging nananalo sa huli ang mga mababait. Niyakap niya ito. Matalinong babae ang nanay mo, nang makatulog na sila, hawak niya ang sulat ni Gracia. Pagkatiwalaan mo ang puso mo. Alam na niya ngayon. May gumamit sa kabutihan ng dalawang babae at kailangan itong itigil. Inaumagahan. Bago sumikat ang araw, tumawag si Rico. Tomas, kunin mo ang lahat ng makukuha mo tungkol kay Roberto. David sa nakalipas na 5 taon. Lalo na ang anumang konektado sa mga medical trust. Rico, maraming papeles yan. Kung gayon, magsimula ka na, sabi niya. Dahil sa tingin ko, hindi lang kontrata ang ibinibenta ni David. Sa tingin ko, nagbebenta siya ng mga buhay. Sa sumunod na 3 araw, nalaman ni Tomas ang katotohanan. 3 taon na ang nakalipas, nagtayo si David ng isang Shell Foundation, ang Gracia Outreach Fund, gamit ang pangalan ng kanyang asawa. Ang unang benepisyaryo ay si Angela Reyes. Ginamit niya ang foundation para tustusan ng pagpapagamot ni Angela, ngunit kumuha rin siya ng malaking halaga bago ito mamatay. Ninakawan niya ito at pagkatapos ay ikinubli ang lahat sa ilalim ng pangalan ni Gracia. Ilalantad natin siya
sabi ni Rico. Nag-request siya ng emergency board meeting. Pagpasok niya, nandoon na si David. Kalmado gaya ng dati. Hindi ito tungkol sa media, Roberto, sabi ni Rico. Tungkol ito sa'yo. Inilapag niya ang isang tumpok ng mga dokumento. Pang-record ng iyong mga transaksyon sa Gracia Outreach Fund. Ginamit mo ang pangalan ng asawa ko para magnakaw at manipulahin ng isang naghihinalong babae. Namutla si David. Seryosong mga akusasyon iyan. At totoo rin, sabi ni Rico. At bago mo itanggi, ibinigay ko na rin ang parehong ebidensya kay Detective Aisan. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Sinusubukan mong sirain ako. Rico, sigaw ni David. Wala akong pakialam sa reputasyon ng kumpanya, matatag na sabi ni Rico. May pakialam ako sa hustisya at sa 2 batang nawala ng ina dahil sa mga taong tulad mo. Habang dinadala ng security si David pabas, umiyaw ito. Hindi kasing inosente si Gracia tulad ng inaakala mo. Isinara ang pinto. Hinarap ni Rico ang board. Mula ngayon, muling itatayo ng Laurel Enterprises ang sarili nito sa transparency. Kung mangangahulugan yon ng pagkalugi, hayaan na. Sapat na ang nawala sa ating pagkatao. Ang gabing yon, tumawag si Detective Hyson. Nasa kustodya na si David. Nakahanap kami ng ebidensya. Salamat, Detective, sabi ni Rico. Pero hindi pa ito tapos, hindi ba? Hindi, anin niya. May tanong pa kung sino ang nagpondo kay David. Hindi siya iisang kumilos. Tumingin si Rico sa litrato ni Gracia. Kung gayon, aalamin natin, sabi niya. Para sa kanya. Para sa kanila. Kinaumagahan matapos ang pag-arsto kay David. Nalaman ni Rico mula kay Detective Jason na hindi ito iisang kumilos. Ang pera ay humantong sa isang subsidiary na aari ng isa pang miyembro ng board, si Irency. Si Gracia ay nagtiwala sa kanya. Siya pala ang lumapit kay Angela, dala ang mga peking dokumento. Gagamitin niya ang media, sabi ni Tomas. Plano niyang isisi sa iyo ang mga krimen ni David. Kung gayon, magdaraos din ako ng press conference, sabi ni Rico. Magsapit ng tanghali, muling nagtipon ang mga reporter. Sa isang podyong sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Evelyn C. Alam ni Mr. Laurel ang tungkol sa mga Sharkey account, sabi niya. Kinagamit niya ngayon ang aresto ni David upang ilihis ang atensyon mula sa sarili niyang pagkakasala. Nang magsimula ang press conference ni Rico, mas tahimik ang kanyang pamamaraan. Tumayo siyang mag-isa. May hawak na folder. Narinig na ninyo ang mga akusasyon, sabi niya. Nakita, narinig ninyo ang paglalahad ng katotohanan. Ang aking asawa ay naniwala sa malasakit, hindi sa katiwalian. Ngayon, ilalabas ko ang ebidensya na nagpapakita kung paano binaluktot ng ilang miyembro ng aking kumpanya ang malasakit na yon para sa kita. Pinuksan niya ang folder at ipinamigay ang mga kopya ng mga dokumento sa press, ang bank statement, internal email, mga transaction log, lahat pirmado ni Irency. Nabulag ako. Sabi niya, matatag ang boses. Nagtiwala ako sa mga taong hindi dapat. Ngunit ang pagkabulag ay hindi kasanan. Ang tunay na krimen ay ang paggamit ng kabaitan bilang maskara para sa kasakiman. At nagtatapos, iyan na yon. Pagsapit ng gabi,
Nagbago ang ihit ng hangin. Tumawag si Tomas. Nagawa mo. Bumoto ang board na tanggalin siya. Wala akong pakialam sa stock, sabi ni Rico. May pakialam ako na malinis na muli ang pangalan ni Gracia. Nang gabing iyon, habang gumuguhit ang mga bata sa kanilang mga notebook, tumingala si Ana. Pinaniwalaan po ba kayo ng mga tao? Sa tingin ko, ang ilan. Ang iba, malalaman din nila sa tamang panahon. Itinagilid ni Maya ang kanyang ulo. Sabi po lagi ni Nanay, mahaba ang daan ng katotohanan pero laging nakakauwi. Napatawa siya. Tama ang nanay mo. Nang makatulog na sila, lumabas siya sa balkonahe. Ang hangin ay malamig at amoy ulan. Ang syudad ay kumikinang sa di kalayuan, magulo, ngunit payapa. Naisip niya si Gracia, si Angela, at ang dalawang batang natutulog ng ligtas sa ilalim ng kanyang bubong. Nawala sa kanya ang lahat ng dating nagbigay, kahulugan sa kanya, ang kanyang imahe, ang kanyang katiyakan. At kapalit nito, nakamit niya ang isang bagay na mas bihira, kalinawan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Detective Izon. Isa pang bagay. Natuklasan namin kung sino ang nagpondo sa unang offshore account. Hindi si David, sisi. Galing ito sa isang taong mas malapit sa inyo. Mas malapit sa inyo. Tumingin siya sa madilim na pasilyo kung saan nakasabit ang larawan ni Gracia. Ang kanyang ngiti ay nakapako magpakailanman. Sa unang pagkakataon, pumasok ang pagdududa na parang isang panino. Ang charity fund ni Gracia, ang kanyang mga personal na account, ang kanyang naka-encrypt na mga file. Umulong siya sa katahimikan. Gracia, ano ang alam mo? Ang mga salita ni Detective Hazan ay nanatili sa isip ni Rico, mas malapit sa inyo. Kinaumagahan, bago pa man mag-almusal, kinausap niya si Manang Elvie. Mayroon po ba kayong natatandaan na kakaiba sa mga kilos ni Maang Gracia bago siya pumanaw? Isip si Manang Elvie. May mga pinapag-deliver po siyang cash sa syudad. Pangbayad daw po sa mga bill sa ospital. Upa, hindi na po ako nagtanong. Pero may maliit siyang notebook, kulay kape. Doon niya isinusulat ang mga pangalan at halaga. Nadi niya pong ikinakandado sa kanyang desk. Nasaan ang notebook? Na yon. Ang desk po niya nasa atik pa. Ilang minuto lang, paakyat na si Rico sa atik. Tuon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sulat, nakita niya ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat, kamay ni Gracia. Mga pangalan, petsa, halaga. Ngunit malapit sa dulo, isang entry ang nagpatigil sa kanya. Transfer, private, para kay Angela Reyes sa pamamagitan ng Silent Donor Fund. Pinagmulan, personal account drawer. Kinakailangan ang approval. Plural. Ang kanyang mga inisyal. Ngunit ang pirma sa ibaba ay hindi sa kanya, kay Gracia. Sa sumunod na pahina, isang maikling tala, Rico, kung mahanap mo ito, patawarin mo ako. Ginamit ko ang iyong approval credentials para mabilis na mailipat ang pondo. Walang oras para magpaliwanag. Sangkot si David at natakot akong putulin niya ang tulong kay Angela. Kailangan ko siyang iligtas, kahit na mga hulugan ito ng pagsisinungaling sa iyo. Kung nagdulot ito sa iyo ng sakit, paumanhin. Nagmamahal, Gracia. Tila umikot ang silid. Ginamit ni Gracia
ang kanyang autorisasyon para ilipat ng pera. Ang mismong transfer na nag-ugnay sa mga account sa kanya, ang iskandalo. Ang mga hinala, lahat ay bumabalik sa desperadong gawa ng kabaitan ni Gracia. Nang hapong iyon, ipinakita niya ang notebook kay Detective Aizon. Kinamit niya ang aking credentials nang hindi ko alam. Tiningnan ito ni Aizon. Nagtiwala siya sa iyo ng sapat upang isugal ang iyong pangalan. Tumango si Rico. Alam niyang patatawarin ko siya. Peter Laurel, sabi ni Aizon, hindi naging naive ang asawa ninyo. Alam niya kung gaano kadaling makasira ang kapangyarihan. Siguro naniniwala siyang ang pag-ibig at ang ginagawa mo sa ngalan nito ang tanging natitirang proteksyon. Nang gabing iyon, umuwi siya at nakita ang mga bata na sinusubukang tumugtog ng piano. Tinuruan po ni Mrs. Laurel si nanay ng isang kanta. Sabi ni Ana. Kinakanta po niya sa amin kapag natatakot kami. Magkasama nilang tinugtog ang ilang nota. Simple at malambot. Nakatayo si Rico. Nakikinig. Nangingilid ang luha. Sa tabi ng apoy, binuksan niya ang notebook. Nagsinungaling si Gracia. Oo, ngunit ginawa niya ito para sa pag-ibig. Pinilit ng kanyang awa na maging magulo ang mundo ni Rico, ngunit iniligtas din nito ang dalawang buhay. Itinaas niya ang kanyang baso, patungo sa kanyang larawan. Lagi kang may sariling mga patakaran, bulong niya. At sa tingin ko, susundin ko na rin ang mga yon. Ang bigat ng katotohanan ay hindi na nakakabigat. Ang lihim ni Gracia ay hindi sunmira sa kanyang pamana. Ginawa nitong totoo. At habang kumikislap ang apoy sa kanyang nakangiting mukha, mumulong si Rico ng isang huling pangako. Ano man ang susunod, tatapusin ko ang sinimulan mo. Kinaumagahan, tinawagan ni Rico si Tomas. Kailangan kong buksang muli ang Gracia Outreach Fund. Rico, nadungisan na ang pangalan niyan. Oo, sabi ni Rico. Pero ngayon, hindi ito magiging front para sa katiwalian. Ito ang magiging kung ano ang gusto ni Gracia. Isang buhay na pangako. Transparent, accountable, hindi magagalaw. At magsisimula ako sa unang donasyon, 10 milyon direkta mula sa aring personal na account. Nang hapong iyon, dinala niya ang mga bata sa Medical Center of Mercy. Sinalubong sila ng administrator ng ospital, si Dr. Eleanor Whaley. Peter Laurel. Narinig ko ang tungkol sa bagong foundation. Ipagmamalaki kayo ng inyong asawa. Tumingin siya kina Hana at Maya. At ito, siguro, ang mga anak ni Angela. Palagi niya kayong ikinukwento, mga bituin daw niya kayo. Ngumiti si Ana. Sabi po ni Nanay, hindi raw po tumitigil sa pagkinang ang mga bituin. Napaluha si Dr. White. Habang naglalakad sila, uminto si Rico sa labas ng dating silid ni Angela. Tito Rico, bulong ni Maya, pwede po ba kaming tumulong din dito? Tulad ni Mrs. Laurel. Tumulong paano? Baka po pwede tayong magdala ng mga laruan, sabi ni Ana. O, mga bulaklak. Sabi po ni Nanay, dahil sa bulaklak, hindi nagiging malungkot ang mga silid. Lumuhod siya. Sa tingin ko, tama siya. At sa tingin ko, magugustuhan niyo ni Mrs. Laurel. Pauwi, isang narsang abot kay Ana ng isang sobre. Iniwan ito ng nanay mo, lumana ang sobre. Nakasulat dito, para kina Ana at Maya. Kapag nahanap na ninyo ang daan pauwi. Sa loob, isang maikling sulat mula kay Angela, aking mga anak. Kung binabasa ninyo ito, natagpuan na ninyo ang liwanag na lagi kong sinasabi.
Sina Mr. at Mrs. Laurel, ang liwanag na iyon. Huwag ninyong kalimutan na ang pag-ibig ay hindi humihinto kapag namatay ang mga tao. Nad, iiba lang ito ng anyo. Ipangako ninyong tutulungan din ninyo ang iba na mahanap ito. Pinunasan ni Ana ang kanyang mga mata. Alam po niyang mahahanap namin kayo. Nang gabing iyon, naupo si Rico sa kanyang study, hawak ang sulat. Siguro ito ang tunay na pamana na iniwan sa kanya ni Gracia. Hindi pera, hindi reputasyon, kundi isang layunin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang bumuo ng isang bagong misyon para sa foundation upang protektahan ang mga nakalimutan, upang maglingkod ng walang inaasahan, upang magtayo ng liwanag kung saan ang mundo ay nakakakita ng dilim. Nang matapos siya, bumulong siya, para sa iyo ito, Gracia, at para sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman na siya ay isang taong minumulto ng pagkawala. Naramdaman niyang siya ay isang taong sa wakas ay nagsisimula muli. Lumipas ang isang linggo nang may pambihirang katahimikan. Ang muling paglulunsad ng foundation ay nakakuha ng papuri. Sa loob ng mansyon, ang halakhak ng mga bata ay pumuno sa mga pasilyo. Isang Biyernes, pumasok si Ana sa kanyang study. May hawak na papel. Tito Rico, tingnan niyo po, may ginuhit kami para sa inyo. Sa papel, may crayon sketch ng 3 tao, isang matangkad na lalaki, 2 bata, at sa itaas nila, 2 anghel. Nakasulat sa itaas, ang ating pamilya magpakailanman. Napakaganda, sabi niya. Si Mrs. Laurel, bayan sa itaas. Tumango si Ana. At si Nanay. Pinapanood po nila tayo, dagdag ni Maya. Nang hapong iyon, dinala niya ang mga bata sa unang pagtitipon ng mga pamilyang makikinabang sa Gracia Outreach Foundation. Isang matandang babae ang lumapit kay Rico. Kilala ko po ang asawa ninyo, sabi niya. Tinulungan niya akong bayaran ang operasyon ng anak ko. Hindi ko siya napasalamatan. Napalunok si Rico. Sasabihin niyang ipasa mo na lang sa iba. Ngumiti ang babae. Ganyan na siya. Sa pag-uwi, isang kotse ang naghihintay. Si Detective Hazen. May natuklasan kaming huling tiraso, sabi niya. May isa pang transfer. 3 linggo na ang nakalipas, pagkatapos maaresto si David. Mula ito sa isa sa mga account na nilikha ng asawa ninyo, ngunit automatikong na trigger. Ang pondo, mga 2 milyon, ay ipinadala sa isang community hospital sa Cebu, sa ilalim ng pangalang Angela Reyes Memorial Fund. Napanganga si Rico. Si Gracia ang set up niyan. Naniniwala kami. Schedule ito bago pa siya mamatay. Ngumiti si Hazen. Iniisip niya talaga ang lahat. Ano? Nang gabing iyon, isang sobre ang dumating sa koreo para kay Rico. Walang return address, isang pangungusap lang sa pamilyar na sulat, kamay, hindi pa tapos ang gawain, mahal ko. Umupo siya, nanginginig ang mga daliri. Sulat, kamay ni Gracia. Mula po ba kay Mrs. Laurel? Anong ni Maya? Oo, sabi niya. Mula sa kanya. Tumingala si Ana. Ano po ang ibig sabihin noon? Ngumiti siya. Ibig sabihin, marami pa tayong kabutihang gagawin. Hindi na niya kinusyon. Natutunan niyang ang pananampalataya
ay hindi laging nagmumula sa relihiyon. Nagmumula ito sa maliit at matigas na paniniwalang mahalaga ang kabaitan. Pumulong siya sa kumikinang na liwanag. Tama ka, Gracia. Hindi pa. Tapos ang gawain. Pero tatapusin ko ito. Kinaumagahan, nagsimula ang araw na may makapal na hamog. Bukas ang notebook na balat sa tabi ng kape ni Rico. Ang mga salita ni Gracia ay umalingaw-ngaw. Kung nagdulot ito sa iyo ng sakit, paumanhin. Nagdulot la ito ng sakit, ngunit ang uri na humuhubog ng determinasyon. Ngayon, ako naman ang tatapos sa sinimulan niya. Nang hapong iyon, dinala niya ang mga bata sa hardin, kung saan nakatayo ang memorial ni Gracia. Isang marmol na bangko sa ilalim ng isang puno ng akasya. Nakaukit ang kanyang pangalan, Gracia Laurel. Ang liwanag ay hindi kumukupas. Hey, Mrs. Laurel, bulong ni Maya. Inaalagaan po namin si Tito Rico, tulad ng sabi niyo. Natigilan si Rico. Ano nang sinabi mo, anak? Lumingon si Ma, nakangiti. Sabi po ni nanay, pinakiusapan daw po tayo ni Mrs. Laurel na tulungan kayo para hindi na kayo malungkot. Lumuhod siya. Sinabi iyan sa iyo ng nanay mo. Tumango si Ana. Noon pa po. Sabi niya, tinulungan tayo ni Mrs. Laurel. Sabi niya, anghel, na daw po siya, bago pa siya magkaroon ng pakpak. Matagal siyang hindi makapagsalita. Ang koneksyon ni Gracia kay Angela ay mas malalim pa pala. Mga anak, sabi niya, dinala ba kayo ni Mrs. Laurel at ng nanay ninyo noon? Minsan po, sabi ni Ana. Pumunta po siya sa apartment namin na may mga bulaklak. Matagal po silang nag-usap ni nanay. Pareho po silang umiyak. At nagdala po siya ng cookies, dagdag ni Maya. Galing daw po sa kusina ninyo. Pag uli, dumiretso siya sa study ni Gracia. Sa ilalim na drawer, nakatago, sa ilalim ng mga thank you card, isang selyadong sobre. Para sa aking mahal, buksan kapag handa ka ng magpatawad. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, habang binubuksan nito. Sa loob, ang sulat, kamay ni Gracia. Rico, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan ka na ng katotohanan. O natagpuan mo na ito. Si Angela Reyes ay hindi lang isa sa mga charity cast ko. Siya, ang aking kaibigan, aking responsibilidad. Nangako ako sa kanya na hindi maiiwan ng kanyang mga anak. Hindi ko masabi sa iyo, nawalan ka na ng napakarami. Akala ko, bubuksan lang nito ang mga lumang sugat. Ngunit nang mamatay siya, hindi ko kayang iwanan ng kanyang mga anak. Alam kong sa kaibuturan mo, mamahalin mo sila. Kung sinira ko ang tiwala mo, paumanhin. Umaasa lang ako na isang araw, maiintindihan mo kung bakit ko ito ginawa. At kung bakit ko nakita sa mga batang iyon ang isang bagay na pareho nating nawala ang pagkakataong maging isang pamilya muli. Kibinaban niya ang sulat, hindi makahinga. Si Gracia ay nakagawa ng isang sagladong pangako at ngayon, sa isang trahedya at magandang paraan, si Rico ang nabubuhay sa pangakong iyon. Nang bumaba siya, ang mga bata ay naglalaro sa sala, gumagawa ng isang kuta ng unan. Tito Rico, gusto niyo pong pumasok? Ito po ang Kines Casto. Lumuhod siya sa tabi nila. Kines Casto, ha? Parang lugar na magugustuhan ni Mrs. Laurel. Opo, sabi ni Maya. May ruli po kami. Bawal tong malungkot sa loob,
Nang higit sa 5 minuto. Tumawa siya. Sa loob ng marupok na kutang iyon, naramdaman ni Rico ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Ang lihim ni Glasya ay hindi na parang isang pagkakanulo. Ito ay parang isang tulay na kanyang itinayo. Nag-uugnay sa kanyang pag-ibig para sa kanya at sa kanyang malasakit para sa mga bata. Sumandal siya sa mga unan, bumubulong sa kanyang sarili. Naiintindihan ko na ngayon, Glasya. Hindi mo siya iniligtas mula sa akin. Iniligtas mo sila para sa akin. Nang sumunod na umaga, dinala niya ang mga bata sa isang tahimik na bayan sa Batangas kung saan minsan ay nagtayo si Glasya ng isang community art center para sa mga bata. Sa loob, isang mural na kupas ng ngunit buhay pa rin ang kulay, isang pahas ng kamay na may hawak na maliit na kumikinang na puso. Sa ilalim, ang mga salita, ang pag-ibig ay gawaing hindi natatapos. Isang dalaga ang lumapit. Ako po si Lily. Dati po akong isa sa mga batang tinuruan niyan dito. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Iniwan niya po ito para sa inyo. Sa loob, isang polaroid. Si Glasya, nakatayo, sa harap ng mural, nakakbay kay Angela Reyes. Pareho silang tumatawa. Sa ilalim, isang nakatiklop na tala. Minsan sinabi mo sa akin na hindi ko kayang ayusin ang mundo. Siguro kaya ko pa rin. Sa pamamagitan mo. Napalabo ang kanyang paningin. Sino po yung isang babae? Tanong ni Ana. Ang nanay ninyo, iyan. Mahinang sabi niya. Nagulat ang kambal. Lumapit para makita. Magkakilala po sila. Oo, sabi niya. Tinulungan nila ang isa't isa noong kailangan nila. Nang gabing iyon, pagtatapos niyang ihatid ang mga bata sa kanilang silid, isa pang sobre ang naghihintay sa kanya. Walang sulat, kamay. Isang maikling kape na mensahe. Maaring nalinis mo ang kanyang pangalan, ngunit hindi lahat ay gustong magpatawad. May mga pamanang dapat manatiling nakabaon. Walang pirma. Ikinuyom niya ang tala at inilagay sa drawer. Uminga siya ng malayin. Tumaan na siya sa pigati, sa kasalanan, sa katahimikan. Hindi na siya aatras. Kinaumagahan, tinawagan niya si Tomas. Panahon na. Pasaan? Para buksan ng lahat, sabi ni Rico. Lahat ng katotohanang itinago ni Glasya. Wala ng mga anino. Makalipas ang ilang araw, dumating sa mansyon si Daniel Reyes. Ako po si Daniel. Kapatid po ako ni Angela. Nawalan daw sila ng komunikasyon, pero bago mamatay si Angela, iwan ito ng voicemail. Pinatugtog niya ito. Ang mahinang boses ni Angela ang pumuno sa silid. Danny, gusto nila akong pumirma ulit. Para daw sa trust. Para sa kinabukasan ng mga bata. Sa tingin ko hindi ito si Glasya. Pakiusap, kung may mangyari. Hanapin mo si Rico Laurel. Sabihin mo sa kanya, hindi niya kasalanan. Ikinuyom ni Rico ang kanyang mga kamao. Pinoprotektahan ni Angela ang pangalan ni Glasya, kahit noon pa. Dinala niya sina Ana at Naya para makilala ang kanilang tita. Kamukha niyo po si nanay, sabi ni Ana. Naluha si Daniel habang niyayakap ang mga bata. Kinabukasan, nagpatawag si Rico ng press conference. Ang legacy ng aking asawa ay nabalot sa lihim at kasinungalingan. Ngayon, nagtatapos iyan.
Ilalabas ng Russia Outreach Foundation ang bawat record, bawat komunikasyon, bawat listahan. Ang katotohanan ay magiging para sa publiko dahil ang tunay na kawanggawa ay walang itinatago. Mr. Laurel, bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Rico. Dahil tinuruan ako ng aking asawa na ang pag-ibig ay hindi ligtas. Ito ay matapang. Katahimikan. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Ana, Tito Rico, masaya na po ba kayo ngayon? Sa tingin ko, malapit na, sagot niya. Pagkalipas ng ilang araw, habang nakaupo si Rico sa kanyang study, pumasok ang kambal. Tito Rico, sabi ni Ana, may napagdesisyonan po kami. Gusto po naming maging apelyido ninyo, sabi ni Maya. Gusto po naming maging mga Laurel din. Tila huminto ang mundo. Hindi siya makapagsalita. Sigurado ba kayo? Tumango si Ana. Sabi po ni Nanay, sisiguraduhin ni Mrs. Laurel na may tahanan kami. At sa tingin po namin, ito na ang aming tahanan. Kayo po ang pamilya namin. Napaluha siya. Niyakap ang mga bata. Kung gayon gagawin nating opisyal, sabi niya, garal-galang boses. Isang karangalan na maging mga Laurel kayo. Tumingala si Ana. Ibig sabihin po ba noon? Tatay na namin kayo? Ngumiti siya. Isang ngiting sabay na masakit at nakapagpapagaling. Kung tatanggapin ninyo ako, oo. Pumadiktik si Maya. Kung ganoon, may pangkekes na tayo magpakailanman, tumawa siya. Ang tunog ay bumasag sa maraming taon ng kalungkutan. O anak. Pangkekes, magpakailanman. Sa sumunod na hapon, tumayo sila sa harap ng korte, hawak, kamay. Pinabati kita, Mr. Laurel, sabi ng hukom. Mayroon ka ng 2 anak na babae. Ngumiti si Ana. Alam na po namin iyon. Nang gabing iyon, sa isang maliit na selebrasyon, itinaas ni Manang Ellie ang isang baso. Para sa pamilyang Laurel, para sa pamilya, ulit ni Rico. Nang matulog na sila, tumayo siya sa harap ng larawan ni Gracia. Tinupad ko ang aking pangako, sabi niya. Ligtas sila. Minamahal sila. Pwede ka nang magpahina. Isang bugso ng hangin ang pumasok sa bintana, at sa isang saglit, sa kumikinang na init ng apoy, naramdaman niya ang presensya nito, nanonood, nakangiti, ipinagmamalaki. Ang taglamig ay dumating, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito malamig at walang laman. Ang mansyon ay puno ng liwanag at halakak. Sa umaga ng Pasko, isang bagong palamuti ang nakasabit sa puno, isang pilak na puso na may nakaukit na 2 pangalan, Gracia at Angela. Sa loob nito, isang piraso ng papel na may sulat, kamay ni Gracia, patuloy na itayo ang liwanag. Pagsapit ng tagsibol, sa grand reopening ng pundasyon, inihayag ang bagong wing nito, ang Angela Reyes Children's Center. 2 taon na ang nakalitas, sabi ni Rico. Sa mga tao, nakita ko ang mga batang ito sa isang malamig na gabi. Akala ko, inililigtas ko sila. Ang totoo, sila ang nagligtas sa akin. Tumingin siya sa langit. Umiiral ang lugar na ito dahil 2 babae ang nanatili sa kanilang pananampalataya. Ako lang ang tagapag-ingat ng kanilang pangako. Pumalakpak ang mga tao. Niyakap siya ni Ana. Magaling ka. Dad, bulong nito. Nang gabing yon, pagkatapos ng lahat, umupo si Rico sa kanyang study,
at nagsulat ng huling entry sa ilalim ng sulat, kamay ni Gracia, nagawa natin. Ligtas ang mga bata. Duhal ang foundation. Natupad ang iyong pangako. Ngunit may natutunan ako na alam mo na, ang pag-ibig ay hindi nagdatapos sa pagkawala. Nagsisimula itong muli sa mga nagpapatuloy nito. Salamat, Gracia. Salamat, Angela. Sa pagliligtas sa aming lahat. Isinara niya ang notebook. Tumingin siya sa larawan ni Gracia. Magpahinga ka na, mahal ko. Bulong niya. Hindi kailanman mamamatay ang iyong liwanag. Inaumagahan, sumigaw ang mga bata. Dad, Sabado na, araw ng pancakes, tumayo siya, nakaniti. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Habang sinusundan niya sila pababa, ang sikat ng araw ay bumuhos sa mga bintana, pinupuno ang bahay ng init. Sa liwanag na yon, maliwanag, malambot, walang katapusan, sa wakas ay naunawaan ni Rico Laurel kung ano ang ibig sabihin ni Gracia. Ang pag-ibig ay hindi isang sandali. Ito ay isang misyon. At ito, sa wakas, ay sa kanya. Magpakailanman. Ang kwento ni Rico Laurel ay nagtuturo sa atin na ang pagtubos ay hindi tungkol sa yaman o reputasyon. Ito ay tungkol sa tapang, malasakit, at kahandaang harapin ang katotohanan. Sa pamamagitan ng kawalang, malay ng dalawang ulilang bata, isang lalaking nawalan ng lahat, ang muling natukasan kung ano ang ibig sabihin ng magmahal at magkaroon ng pamilya. Ipinapaalala nito na kayang muling ditayo ng kabutihan ang sinira ng pagkakanulo at ang tunay na pamana ay hindi nasa yaman o kapangyarihan, kundi sa mga buhay na pinipili nating protektahan. Ang pag-ibig, tulad ng pinaniniwalaan ni Gracia, ay gawaing hindi natatapos. At sa pagpapatuloy sa gawaing iyon, nagiging pinakamahusay tayong bersyon ng ating sarili.